Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang mga bagay online. Isang meme, simpleng chismis, at sino bang hindi makakalimot sa mga dance challenge, lalo na ang flash mob dance going viral. Minsan, kahit hindi mo maintindihan kung bakit, napapasama ka na rin. Parang bang may invisible force na nagtutulak sa'yo. Pero noong unang panahon, wala pang internet, wala pang social media, at ang tanging balita ay kumakalat lang sa salita ng tao. Taong 1518 sa Strasbourg, France, isang babae ang bigla na lang nagsimulang sumayaw sa kalsada. Hindi ito performance, hindi rin selebrasyon, at ang mas nakakagulat, hindi siya tumigil. Daan-daan pa ang nadamay sa kakaibang pangyayaring ito, hanggang sa ang buong lungsod ay nakisama na din. Ito ang ginatawag na Dancing Plague of 1518, isang misteryo na pinagtalunan ng simbahan, mga doktor at maging ng pamahalaan. Hanggang ngayon, tanong pa rin, ito ba ay sakit, mas hysteria, o may mas malalim na pinagmulan? O baka naman kwentong barbero lamang ang lahat ng ito? Noong July 1518, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa Strasbourg na noon ay bahagi pa ng Holy Roman Empire at ngayon matatagpuan sa bansang France. Ang insidenteng ito ay kilala ngayon bilang Dancing Plague of 1518 o minsan ay kinatawag ding Dancing Mania. Nagsimula ito sa isang babae na nagngangalang si Frau Troffea. Nang siya ay lumabas sa lansangan at bigla na lamang nagsimulang sumayaw ng walang tigil. Ayon sa mga tala, hindi siya sumayaw dahil sa saya o kasiyahan. Sa halip, ang kanyang kilos ay tila hindi makontrol, parang pinipilit ng isang puwersa ang kanyang katawan. Tumagal ito ng ilang araw at sa halip na uminto, mas lalo pa itong lumala. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting dumami ang mga nakisama. Sa umpisa ay dose-dose ng tao lamang ang nakikitang sumasayaw ng walang tigil. Ngunit kalaunan, daan-daang residente ng Strasbourg ang nadamay. Ang mga ito ay sumasayaw sa ilalim ng matinding init ng araw. Minsan ay umaabot pa ng ilang araw hanggang sa mawalan ng malay, mag-collapse o kahit mamatay dahil sa sobrang pagod, atake sa puso o stroke. Tinatayang tumagal ng 6 na linggo ang kakaibang fenomena na ito mula July hanggang September 1518. Ang pangyayaring ito ay naging bahagi ng mas malawak na serye na tinatawag na Dancing Manias na naitala sa Europa mula 15th hanggang 17th century. Para maunawaan ang Dancing Mania, mahalagang balikan ang kondisyon ng Strasbourg noong panahon yun. Noong unang bahagi ng 16th century, ang rehiyon ay dumanas ng matinding krisis. Mayroong matinding tagtuyot at kakulangan sa pagkain dahilan upang maraming tao ang magutom. Dagdag pa rito, sariwa pa sa alaala ng mga tao ang mga epidemya ng salot o peste na kumitil ng libu-libong buhay sa Europa. Ang takot, trauma at hirap na dulot ng mga sakunang ito ay nagbigay ng matinding stress sa populasyon. Sa panahong iyon, ang relihiyon ang may malaking impluwensya sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Maraming naniniwala na ang mga sakit at kakaibang pangyayari ay bunga ng parusa ng Diyos o sumpa ng mga santo. Partikular na kinakatakutan noon ang sumpa ni Saint Vitus, isang santo na kaugnay sa mga sakit na may kinalaman sa hindi makontrol na pagkilos ng katawan gaya ng kumbulsyon o sayaw. Kaya't nang magsimula ang kakaibang pagsayaw sa Strasbourg, marami ang niniwalang ito ay isang anyo ng sumpa o penitensya. Ang ilan naman ay nag-isip na ito'y dala ng masamang espiritu, samantalang ang mga doktor naman ng panahon na yun ay may sariling paliwanag na nakabatay sa teorya ng mainit na dugo sa katawan. Kaya't ininungkahi nilang hayaang sumayaw ang mga tao hanggang sa maubos ang kanilang enerhiya. Pagkatapos magsimula ni Frau Troffea,
Mabilis na dumami ang mga sumasayaw. Sa loob ng 1 linggo, may tinatayang 34 na kataon ang nakikibahagi at pagdating ng 1 buwan, halos 400 residente ng Strasbourg ang naapektuhan. Ang mga sumasayaw ay madalas nasa gitna ng kalsada o pampublikong lugar. Hindi sila basta-basta humihinto. Ang iba ay patuloy kahit na ang kanilang mga paa ay dumudugo na o sila'y nawawalan na ng malay. Isang popular na teorya ang nagsasabing baka nalaso ng mga tao ng ergot, isang fungus na tumutubo sa ray at ginagamit sa paggawa ng tinapay. Ang ergot ay may hallucinogenic compounds na katulad ng LSD. Posibleng nagdulot ito ng kumbulsyon at hallucination, dahilan upang magbukhang sila'y sumasayaw. Ayon sa mga psychologists, posibleng ito ay isang kaso ng mass hysteria o mass psychogenic illness dahil sa matinding stress, gutom at trauma mula sa mga peste at kahirapan, maaaring nagsanib ang religious at psychological pressure kaya nagkaroon ng collective behavior. Noong September 1518, unti-unting humupa ang phenomenon matapos dalhin ng mga sumasayaw sa chapel ni St. Vitus. Ang mga ritual, dasal at pagkakahiwalay sa komunidad ay tila nakatulong upang matapos ang collective hysteria. Walang tiyak na bilang ng mga nasawi, ngunit malinaw sa mga tala na maraming namatay dahil sa sobrang pagod, stroke, atake sa puso at dehydration. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan ang Dancing Plague of 1518. Para sa mga historians, ito ay halimbawa na kung paano ang lipunan ay nagre-react sa stress, trauma at religious beliefs. Para sa mga psychologists, ito ay mahalagang case study ng mass hysteria at collective behavior. Para sa kultura, ito ay naging inspirasyon ng mga aklat, kanta at dokumentaryo na naglalarawan sa kakaibang yugto ng kasaysayan ng Europa. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalaala ng takot, kahirapan at paniniwala at kakayang mag-udyok ng kakaibang kilos ng buong komunidad. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.